Haburim, nagbago ng anyo si Agapito. Bakit naging ganyan ang itsura niya? Resulta yan ng ginawa nilang pagsasanib, Michael. Hindi lang ang kanyang anyo ang nagbago ngayon, maging ang kanyang pisikal at espiritual na lakas ay nagbago rin. Sa katayuan natin ngayon, kahit na magtulong pa tayong dalawa ay tiyak na mahihirapan tayong talunin siya. Meron ka bang naisip na plano ngayon, Haburim? Sa ngayon, Michael, ay isa lang ang naiisip kong paraan para tumaas ang tsansya nating manalo. At yun ay ang gawin din natin ng pagsasanib. Ganun ba, Haburim? Sige, gawin na natin ngayon. Hindi yun ganun kadali. Dahil sa bukod na nangangailangan ito ng malaking parte ng bilang ng buhay mo, hindi rin ako sigurado kung kakayanin pa ng pisikal mong katawan ang gagawin nating pagsasanib. Huwag mo kong alalahanin, Haburim. Sinabi ko naman kanina na handa na ako sa kahit anumang mangyari sa akin ngayon, hindi ba? Ganun ba? O sige, kung mapilit ka, di pagbibigyan kita. Tanda, kailangan na nating umatake. Mukhang pinaplano nilang gawin ng pagsasanib. Katulad ng nauna nating nakalaban na summoner, unahan na kagad natin sila. Mukhang ganun na nga ang gagawin nila. Pero wag kang mag-alala. Sa tingin ko, sa katayuan ngayon ng batang summoner na yan, ay hindi na niya kakayanin pa ang pagsasanib. Wag kang papakasigurado dyan, tanda. Tusong demonyo yang si Haburim. Sigurado kung may iniisip na paraan yan para magawa nila ang pagsasanib. Pag nangyari yun, liliit ang tsansya nating magtagumpay sa laban. Ganun ba? Kung gayoy. Huh? Maraming salamat, Haburim, sa tulong mo. Huwag kang magpasalamat dyan. Kaya ako lumapit sa iyo at humawak sa balikat mo ay dahil para kumuha ng parte sa buhay mo para sa pag-atake ko. Wala nang libre ngayon, no? Grabe ka talaga. Hindi ka muna magpaalam sa akin bago mo ginawa yun.
Hetong sa'yo! Ah! Haburim, mukhang pagkakataon na natin ito. Gawin na natin ang pagsasanib. Tama ka. Kaya makinig ka, Michael. Para magawa natin ang pagsasanib, kailangan mong ikalma ang iyong diwa. Wala kang ibang iisipin kundi isang nakasaradong pinto. Gamitin mo ang iyong imahinasyon at dahan-dahan mong buksan ang pinto. At sa oras na magawa mo yun, tawagin mo ako at pahintulutan mo akong makapasok sa katawan mo. Ganun ba, Haburim? Sige, gagawin ko. Tanda, mukhang ginagawa na nila ang kanilang balak. Magmadali ka. Pigilan mo ang ginagawa nila. Haburim! Sanib! Ha? Hindi! Tanda, kailangan nating mag-ingat. Hindi na magiging madali ang laban natin ngayon. Alam ko, pero hanggat nandito ang babaeng bihag, nasa panig pa rin natin ang tagumpay. Kung sa bagay tama ka, at kung titingnan mo naman yung kalaban natin ngayon, mukhang nahihirapan siyang kontrolin ang kapangyarihan ng kadiliman. Michael, naririnig mo ba ako? Kumalma ka, kontrolin mo ang kapangyarihan. Huwag mong hayaan na pangibabawan ka nito. Michael! Michael! Eh? Akala mo ba ay magagapi mo ako sa ganyang paraan? Michael, kumalma ka. Pigilan mo ang sarili mo. Tingnan mo, Tanda. Wala sa sariling kalaban natin ngayon. Umaatake lang siya ng umaatake sa atin. Mas mabuti nga yun na umatake siya na parang baliw na aso. Dahil mapapatumba natin siya kagad sa tamang pagkakataon. Ano nga bang laban niya sa atin? Gayoy wala siyang malay. Siguradong sa huling pag-atake niya, ayun na ang kanyang magiging katapusan. Michael? Ha? Casey? Mabuti naman at nagising ka na. Ano nangyari, Haburim? Wala akong maalala pagkatapos nating isagawa ang pagsasanib. Hindi mo kinaya ang biglang pagpasok ng kapangyarihan ko sa iyo.
Kaya muntik ka ng lamunin ng aking kapangyarihan. Pero mabuti na lang at nakabalik ka na. Kung nagkataon ay mananatili ka na lang na wala sa iyong sarili habang kinokontrol ka ng aking kapangyarihan, magiging ganap na halimaw ka na. Ganun ba? At ano namang mangyayari sa iyo, Haburim? Hindi ba pwede ka namang kumalas sa akin? Hindi ko magagawa yun. Dahil sa ngayon ay meron akong tanikala sa aking katawan. Ibig sabihin, bilanggo ako sa loob ng iyong katawan ngayon. At tanging ikaw lang ang makakapagpalaya sa akin. Ha? Naku, pasensya ka na, Haburim. Hayaan mo, pipilitin ko na hindi na ulit mangyari yon. Walang problema. Naintindihan ko naman dahil wala ka pang pagsasanay sa ganitong larangan. Ngayon, humanda na kayo. Ngayon, kami naman ang aatake. Yeah! Kaya mag-ingat ka, Michael. Siguradong pag tinamaan ka ng kanyang kamandag, kahit saang parte ng katawan mo ay tiyak na ikakasawi mo ito kaagad. Kailangan makaisip kaagad tayo ng paraan para matalo natin sila, Haburim. Humanda ka, bata. Dahil ito na ang aking pangtapos na atake sa'yo. Huwag ka mag-alala. Umatake ka lang at pag nakahanap tayo ng pagkakataon, makakatama tayo sa kanya ng magandang pag-atake. Okay, sige. Teka, hindi pa tayo tapos, bata. Teka, sandali. Bakit ka kumalas? Hindi ba kita pinapakalas sa akin, ha? Nabasag na ang tanikala, tanda. Isa lang ang ibig sabihin nun. Pero kaya ko pang lumaban. Mahaba pa ang natitira sa buhay ko. Oo, mahaba pa nga. Pero tingnan mo ang katawan mo. Hindi na kaya ng pisikal mong katawan ang lumaban. Hindi.
Dahil ba sa matanda na ang katawan ko, hindi maaari. Lalaban ako. Amaymon, sumanib ka. Haburim, kalas. Yeah. Magaling. Nagapi mo ang aking alagad. Binabati kita, Michael. Anong pakiramdam to? Nasa iyo na ngayon ang nalalabing buhay ni Tanda. Ibig sabihin, nadagdagan ang iyong bilang ng buhay. Bukod doon, pinagkakalooban kita ng dagdag na kapangyarihan. Haburim, ang batang ito. Sige, di bali na nga. Kailangan mo na magmadaling umalis dito. Nararamdaman ko na may mga paparating na tao dito sa lugar na to. Mas mainam kung hindi ka nila maaabutan sa lugar na to. Tama si Amaymon, Michael. Magiging malaking problema kapag nadatnan ka nila dito. Pero teka, paano si Kaisisa kasi Agapito? Ako nang bahala kay Tanda. At tiyak naman na ang mga darating dito ay ang mga sasaklolo sa kaibigan mo. Ganon ba? Mabuti naman pala. Tara na, Michael. Umalis na tayo dito. At dito nagsimula ang masalimuot kong pakikipagsapalaran bilang isang demon summoner. Sigurado marami pa akong mga kahaharaping pagsubok at pakikipaglaban. Pero kahit alam ko sa sarili ko na lihis sa kabutihan ang tinataglay kong kapangyarihan ngayon, at kahit na ako ay may gabay na demonyo, mananatili pa rin ang kabutihan sa puso ko at wala pa rin akong pag-aalinlangan na tumulong sa kahit na sino, kahit sa anong paraan, kahit na isa akong alagad ng dilim.